Good day to each and everyone, and may I welcome you to the Church of God Fisher Mall Midweek Service. At kung bago ka lang sa page na ito, we are gladly welcoming you. And so today, alam ko lahat po tayo ay excited na makapakinig ng salita ng Panginoon. Kaya naman, just sit back and relax. And speaking of relax, alam niyo po, since na nag-lockdown, alam ko most of us ay sobrang na-relax. Especially us working, lahat po tayo ay sobrang na-relax for 2 months na nag-lockdown. But after 3 months and 4 months, alam ko most of us ay sobrang nababagot na din at gusto na rin magtrabaho. Tama ba yun? That's why, after this ECQ, ang aking katanungan sa inyo lahat ay, ano ang unang lugar na gusto mong puntahan? Ayan. Can you comment down below yung lugar na gusto nyong puntahan? Pwede ba yun? Sige po. Ayan. Because today, we will go back to some places na kung saan ay minsan pinangarap nating puntahan, or what we called the greatest vacation of our life. Mga bakasyong hindi mo makakalimutan. Dahil sa panahon na meron tayo ngayon, napakahirap lumabas. Kahit mag-comply ka, isang bit mo, bawal pa rin lumabas. Ayun ba yun? Sabi nga ni Kim Chiu. Kaya naman minsan ba ay pinangarap mo makapunta sa mga lugar na to? Number 1, Japan. Sino po dito sa atin ang naghangad ng makapunta ng Japan? Maka-experience ng snow or makita ang Mount Fuji? Yan. Next, number 2. What about South Korea? No? At makita yung mga lugar na minsan sa pelikula lang natin nakikita. Kaway-kaway po sa mga K-pop fans dyan, sa mga mahihilig sa K-drama. Number 3, Jerusalem, or ang lugar na kung saan itinaguri ang the Holy Land. No, lahat po tayo siguro, most of the Christians ay gustong makapunta sa lugar na to. Lahat po tayo, or most of the Christians ay gusto makapunta sa lugar na to. No, makita natin yung mga lugar na kung saan sa Bible lang natin nababasa. Tama ba yun? And next, Paris. No, para naman sa mga taong nagde-desire makita ang Eiffel Tower, sa mga mag-asawa. Diba? Next, papatalo ba naman ng mga beach lover? Okay, at ang ating next slide ay ang Maldives. Yan. No, para sa mga taong may hilig sa vitamin C. 'Di ba? Alam niyo po sa mga picture na pinakita ko sa inyo, no, kung kayo man po ay nakapunta na sa isa sa mga lugar na 'yon. Ay, mapapasana all ka na lang talaga. Tama ba 'yon? No? Sana all nakapunta dun sa lugar na 'yon, no? And today talagang napakasarap isipin ng mga lugar na napakaganda. Ang sarap isipin ng mga magagandang lugar. Tama ba yun? But balik tayo sa realidad. Diba? Sometimes, even how long our vacation was, nakahiga ka, nagpapahinga ka, nagre-relax ka, or what, there was a time that you will feel like this. And most of us alam tong salita na to eh. Yan. Stress. No? I know, some of us today ay nakakaranas po ng stress. Pero ang tanong, ano nga ba nagpapastress sa'yo ngayon? Alam niyo po, some of us will tend naman talaga na maging positive. Maging positive yung pamumuhay natin, maging positive yung pananaw natin. But what we are facing right now ay talagang hindi natin maiwasang hindi mag-isip. Pero alam niyo yun, meron talagang mga bagay na magpapastress sa'yo. Pero kapatid, gusto mo bang makaranas ng kapayapaan? Gusto mo bang makaranas ng bagay na hindi mo pa nararanasan? And so, the topic of this message for today is the resting place. And if you have your Bible with you, kindly open it in Matthew 11, verses 28 to 30. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Okay? Ready? In 1, 2, 3, go! Come to me, all you who labor and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy
and my burden is light. Sige, can we just bow our head and let us pray? Let me pray for you. Hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you for the love that you've given us. Thank you for the embrace. Thank you for the protections that we are experiencing right now. That we are alive, that we are safe, and that we heard your word today. God, speak to us. Speak to us right now in Jesus' name. And open our minds, open our hearts. God, open our hearts. Bless each and everyone who are hearing this prayer right now. Bless each and one of us who are about to hear this word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kapatid, alam mo po, hindi aksidente that you are watching this video and hearing God's word tonight. He knows that you are suffering. All your problems, all your burdens, kasi alam ng Diyos lahat ng stress na meron tayo. Ano po, this stress also has sources. Yan. Merong source po ang stress na to. And ano ba yung mga source ng stress na to? Number one, we have the status quo problem. And what is this status quo problem? These are the problem that we are encountering right now. It talks about social and political issues. It talks about news feeding about government, about COVID-19, no? And sa kaliwat kanan na balita, hindi mo na alam kung ano yung totoo. And it brings confusion na nakaka-affect sa buhay ng bawat isa. No? Number 2, marital problem. Ito naman po ay patungkol naman sa problema ng mga mag-asawa that talks about the money problem, on how to raise their children, no? And miscommunication, jealousy. And next is the financial problem. No? And alam ko po lahat po tayo talaga ay nakaka-experience ng financial problem. No? Talks about sa mga bills, bayarin natin, yung mga financial issues, no? And marami pa. No? And next, medical problem. No? Sa panahon natin ngayon talagang sobrang hirap magkasakit. No? Bakit? Kasi inuubo ka lang, sinisipon ka lang, ang hirap dalhin sa ospital. No? Kasi i-category ka na as COVID-19 patient. Diba? Kaya naman, ito yung mga bagay na nakapag-stress sa atin. Those are the only some of the common problems that we are facing right now. Cause too much stress to each and everyone. No? And because we have this problem, mas lumalaki yung porsyento sa sarili natin na tayo po ay pinanghihinaan, no? Na tayo po ay naduduwag, no? And ano ba yung duwag na sinasabi nito? No? Number 1, doubtful. Ikaw mismo, ako mismo, yung sarili natin, pinagdududahan natin. No? Na dumarating sa point na iniisip natin that we are useless. And being useless, we are unable. Hindi natin kaya makapag-provide, hindi natin kaya magbigay sa mga magulang natin, hindi tayo makatulong sa kanila. Tama ba yun? And because of this, doon na pumapasok yung nangihina ka na. Because we are weak, you are afraid. Takot ka, in the worst case scenario, you will be gone. You will be gone. No? Napakaraming tao na because of this problem, mas madaling kitli na lang yung buhay nila. Pero kapatid, may I remind you today na never natin kitlin yung buhay natin. Dahil itong buhay na ito po ay pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos at marapat lamang na ibigay natin ito sa Kanya ng maayos. No? Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Problema lang yan. No? Hayaan mo dumaan ka sa problema na yan. Pagkatapos, pwede mo nang lakaran. Pwede mo nang alisan, wag kang tatambay dyan. Kaya naman, sinasabi ng salita ng Panginoon, come to me, all you, us, no, who labor and heavenly laden, and I will give you rest. Come to me. Wow, what a word from the Lord. Grabe, no? Alam niyo po, kahit na sa kabila ng tayo ay nagkasala, nagkamali at nagkulang sa Kanya, pinapalapit pa rin tayo ng Panginoon. He says here, come to me. And it means that God is inviting us. Iniimbitahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. No? Kaya kapatid, if you are thinking na patapon na yung buhay mo, na wala ka ng silbi, wala ka ng patutunguhan, God is telling us right now, vanish your past. Kalimutan mo yung past na yan. No? And start obeying Him. Start following Him.
No? Come to Jesus. 100% babaguhin niya yung buhay mo. Gaya ng mga taong ito. No? Before, they were unknown. No? Hindi sila mga kilala. No? Number one, si Moses, si Abraham, si Jacob, and si Isaiah. Ayan. So, alam ko kilala natin itong mga tao na to. But before, sino ba sila? Sino ba sila? Si Moses, he is a murderer.
evening and salamat